Unfortunately, today, may pagtaas po ng presyo nga ng mga LPG po, ng mga tangke, 33 pesos dahil 3 piso kada kilo po para sa 11 kilogram na tangke. Bakit po ito nagtaas? Bukas po, inanunsyo rin namin, magtataas po ang mga produktong petrolyo, diesel at kerosene. Bakit po napasama po ang LPG? Opo, ang LPG naman po kasi ang dahilan ng pagtataas dahil po doon sa ibinalik na po ng gobyerno yung excise tax na 3 piso. Okay. Which is sinuspend po kasi ito last April. At yun pong 3 buwan na ibinigay po ng batas sa Department of Energy to suspend yung collection ng excise tax sa Bureau of Customs ay mag-expire na po last week, which is July 8 ay nag-umpisa na po silang maningil. Kami naman po ay nag-decide po na mag-adjust ngayong 13, which is Monday. Okay. May follow-up question lang there po, Sir Arnelis, ito, yung excise tax na sinuspinde, dahil nga sa gera po dyan, sa gitnang silangan. Pero although initially there were talks na may truce, di ba, may tigil putukan, ngayon binabalita namin na hindi pa rin, sarado na naman Strait of Hormuz. Hindi kaya ito ay yung pagbawi ng excise tax premature? Well, ang issue po naman kasi yun hong batas na 3 buwan na ibinigay ay mag-expire na po. Nag-expire na po. Kaya po yun yung issue kung bakit po talagang tali ang kamay ng gobyerno na kailangan na nilang ibalik yung excise tax. Maliban po doon, ang basis po kasi ng batas ay yung tinatawag nilang threshold amount, which is the $80 per barrel. Na bumaba naman po talaga, pero yun nga lang, tama po kayo doon, hindi po ganun kababa yung ibinaba. Pero bumaba na po siya doon sa threshold na 80, nasa $79.50 per metric ton po, per barrel po ngayon. Kaya po tingin namin ay kailangan magpasa ulit ng another law kung kailangan po ulit na isuspend ang excise tax. Okay. Bakit naman kasi binalik agad? Tama ka, baka naman premature masyado. Pero ang mas nakakatakot din po, Sir Arnel, is yung supply po natin. Masasabi po ba natin na meron tayong strategic supply strategy para po sa inventory naman po ng LPG sa ating bansa? Well, ang good thing naman po ay dahil nakasanayan na po ng Asian market or Asian region yung pag-procure, pagbili ng produkto kahit po sa Amerika, Canada ngayon, na dati-rati hindi po ginagawa dito, kundi Middle East lang dahil yung mas malapit. Ngayon po naman, ay may regular na rin pong produkto na nanggagaling ng Amerika at saka ng Canada na di hamak na mas mataas ang pagdating sa shipping cost. Pero yung pong security of supply ay kahit even without the Middle East oil, ay meron na po tayong dumarating mula po sa mas malalayong continent. Plan B na tayo ngayon, I-follow up ko lang yun, Sir Arnel. Kasi dati po, bago po pumutok itong gera po sa Middle East, yung inventaryo po natin ay 15 days lang. Although sabi mo nyo ngayon, may secure na yung inventaryo, tapos may bago tayong supplier. Ano ngayon po yung stockpile po natin dito po? In-extend, pinalawak na rin ho ba natin? 30 days? Or ano pa rin, 15 days pa rin? Opo, ang LPG po ngayon nasa 40 days na po ang inventaryo na po natin. Okay, very good. So sa tingin niyo po, Sir Arnel, itong ating presyo po ngayon, kasi lalabas magkano na po ngayon with the pagbalik po ng excise tax, naglalaro po ang isang 11 kilogram tangke ng magkano? 1.5? Magkano na po? Para po for the information ng public, ang presyo po ng LPG ngayon ay ranging from 1,150 to 1,250. Depende po sa area or region kung nasaan sila. Yun po madadagdagan po ng 33 pesos today. So mahal na talaga, Parang dati, bago yung gera, parang mga 800, 900 lang yata ito, Sir Arnel? Tama ho ba ako? 950 to 1,050 po noon. Laki ng tinaas, 200 pesos to 300. Okay. Sir Arnel, good news naman po na at least may plan B na nga po tayo, dahil nga sabi nyo, meron na po tayo mga inaasaha, mga LPG mula po sa Amerika at saka sa Canada. But still, sir, this is still 80 to 90% of our inventory here in the Philippines. So masyado po pa rin tayong dependent, Ang tanong po natin, wala po bang long-term goals ang ating gobyerno
para po mabawasan yung pagiging dependent po natin sa mga imported na langis, katulad po ng LPG? Meron po silang pinopropose ngayon, pero it will involve a lot of fund. Yun po tinatawag nilang strategic oil storage facility na itatayo. Pero medyo matagal pa po mangyari yun. Kung sakasakali mang aprubahan ngayong taon na ito, it will take them at least 5 years to finish it. Pero yun po yung magbibigay talaga ng security ng ating oil reserve. Ayun pong strategic oil storage facility. Kasi I was going to ask rin, no, Sir Arnel, kung sa na ang laki na talagang tinaas po. Ano bang mga dapat po nating maalala habang kami po ay nagluluto para po mas mapahaba namin yung paggamit po ng LPG? First of all, I guess I want to also emphasize, kami ba pag bibili kami ng tangke, sigurado po kami na 11 kilograms po ang tangke. Hindi po kami na short change kasi ang hirap po, 'di ba, na naniniwala ka na 11 kilograms pero hindi naman pala hindi tama yung timbang. Paano ba namin po pwedeng pahabain yung buhay ng isang LPG tank? Unang-una, mahigpit na po ang batas ngayon sa mga underfield at saka sa mga illegal field. Pero yun pong paano po pahabain pa natin yung consumption natin sa LPG. 80% po kasi ng ating consumer is household pagdating sa LPG sa ating bansa. Yeah. So, ang amin pong sinasuggest madalas ay kung magluluto po ngayon ang isang nanay, ay ihanda na po lahat yung rekado. Kasi yun lang ang pinaka the best na na-try na po talaga ito ng industry na lahat ng rekado ay nakahanda na para yung bang init ng kalan at saka nung lutuan ay continuous. Kaya po hindi ho magkakaroon ng kahit paano sayang na LPG na lumalabas pagka ang pagluluto ay nakahanda na lahat ng rekado. So Sir Arnel, ano ba yung pag deep fry, yung pagpiprito, yung ba talagang magastos pa yun sa LPG? Aside from sa mantika, or mas mabilis yung paggisa-gisa lang kaysa sa magpaprito? Mas matipid po yung prito. Ang pinakamatagal po yung pagpapakulo ng sabaw at saka nagpapainit ng tubig. So mas okay, mas nakakatipid magprito kaysa sa maggisa-gisa lang? Opo, yung gisa at saka prito halos pareho lang po Yung pagpapainit po talaga ng sabaw ang nakaka-cause po talaga ng big consumption. Yung nagpapalambot ng karne. Lalo na pag pressure cooker, ano? Hindi, pressure cooker, mabilis lang siguro yun kesa sa ordinary na LPG. Sir Arnel, kaya nga po, di ba, naghahanap na po tayo ng mga alternatibo lagi na paraan, ano? Bukod po sa paggamit ng LPG. Ang problema nga, tinatanong ko si Patpi kanina, kung halimbawa ako, pansamantala, gusto kong halimbawa mas makatipid, pwedeng half of the time gagamit ako ng LPG, kalahati naman ng panahon ay gagamit ako siguro uling induction cooker. More realistically po dito sa syudad is yung mga mga electric po na kagamitan. Hindi po ba mas mahal din kapag halimbawa gumamit ako ng alternatibo? For example particularly po yung mga electric po na appliances. Well, ang comparison po namin sa LPG, ang pinaka po pwede lamang po mag-consider na mas mura ay yun pong uling. Pero yun nga lang, it's very inconvenient gamitin at makalat. Pero yun po kasing sa kuryente, pagdating po sa end result nung babayarin sa kuryente, halos pareho na rin po siya sa LPG. Ganun din. So, Sir Arnel, ito po yung galawan po ng presyong LPG. Tuwing Martes, nagagalaw po yung produktong petrolyo. Nakikita nyo ba itong sa presyong 1,150 to 1,250? May mananatili po sa ganitong range ang presyo po ng LPG in the next couple of weeks? Or nakikita nyo baka bumaba? Or sana wag naman nang tumaas. Gaano katagal po natin pwedeng masasabing ganito po yung presyo? Well, ang dati-rati po ang amin pong tinitingnan is yung seasonal at saka yung weather. Yun po naman is established na po yan.
Pero nitong taon na ito ay nagbago po ang lahat eh. Ang biruan nga namin, depende sa gising ni President Trump, Oo, ang presyo ng petrolyo ngayon. Oo. So hindi natin masasabi kung sakalin ba, kailan ba ang galawan po ng LPG? Tuwing Martes rin ho ba? Hindi, pero today, starting today ang pagtaas po ng mga ng LPG eh. Tuwing kailan ba yung galawan para namomonitor, isasama na rin po namin kayo po sa monitoring ng oil products. Increase or movement lang po ngayon because of the excise tax. Normally po, once a month lang po ang movement ng LPG at yan po ay nangyayari sa first day of the month. Okay. Please, Beta, take note. First day of the month, dapat before that, mag-announce na tayo kung may taas o may pagbabang LPG. Okay, Ricky girl. Sir Arnel, nakakapagtaka naman, hindi pa nga po talaga secured, hindi pa nga po secured itong ang galawan po ng ating mga langis. Ano po naisip ng BIR? Bakit po na binalik yung excise tax sa panahon na napaka-volatile pa po ng galawan ng mga presyo po natin? Pati inflation, hindi umaakyat, bumababa. Ano po naisip ng BIR, sir? 90 days. Well, it's because of the expiration po nung binigay ng batas. Dahil 3 buwan lang po kasi ang binigay ng batas. At yun po ang dahilan. Kailangan po ulit magkaroon ng another law para po ma-extend itong suspension ng excise tax. Kumbaga nasa batas na 90 days lang. Imagine, 3 buwan na pala tayong kasama sa gulo dyan sa gitnang silangan. Maraming salamat po, Sir Arnel. At sana po last question. Napansin niyo ho ba bumababa ang benta ng mga LPG dahil po sa gulos dyan sa gitnang silangan? Marami na bang hindi nakaka-afford? Oo. April, May, and June April and May in particular, yan po bumaba po ng 40% ang consumption ng LPG. Wow. That's on record. And yun naman pong pagdating ng June and this month, nag-recover po ang demand because nag-uulan, nabawasan lalo na sa probinsya, wala akong makuhang mga kahoy at uling na panggatong. So, bumalik na po sa LPG. At the same time, bumaba na rin naman po ang presyo. Compared po dati nung April, especially March, April, and May na medyo mataas at talagang lubhang mataas ang LPG ng mga panahon na yon. But nung month of June, bumaba naman na po kasi. Kaya po yun yung situation po natin ngayon. So Sir Arnel, ano yung pinakamataas po na presyo umabot po ang LPG? Sa kasagsagan po ng 1.6 po. 1.6? 1,600. Opo. Okay. At least bumaba na. Sana nga mas bumaba pa, no? Depende na nga sa gising nga ni Donald Trump. Sige po, maraming salamat po, Sir Arnel. At sana po sa susunod nyo pagbisita sa amin, may magandang balita kayo dahil po nagkaroon po ng rollback. Maraming salamat po, Sir Arnel. Thank you, sir. Opo, salamat din po.